other efforts mo? Siyempre, maliban sa pagsusulat ng kanta at pagkanta, ano ba yung other efforts mo para ma-promote yung OPM? Ako po ay fan din ng music. Bumibili din ako ng albums ng other artists. So siguro sa ganun din pag-post ko nito sa aking mga online mga pages, sa mga Facebook page ko, nakakatulong din ako sana kahit sa maliit na paraan. Ano ba, yung di ba syempre ang dami mo nang nakukuhang award, parang nagsisingin na ba sa'yo na parang sanay ka na, or how does it, parang paano yung ano mo doon? Siguro kung meron mang isang bagay na hindi mangyayari ay sabihin ko sa sarili ko na okay to, kaya ko to. Hindi dahil never kong inangkin ang kung ano ang kaya kong gawin ngayon dahil alam ko na ito ay pahiram lang lahat and na hindi ito permanente at mawawala din ito lahat. In the moment na sabihin ko na akin to, kayang-kaya ko to, malamang sa malamang, yun yung oras na pwedeng bawiin sa'yo. So, yun yata yung pinakamali na pwede kong gawin. Pero does that mean na parang may pressure pa rin ba na baka may, syempre, siglaknain ka na, I mean, people has high expectations. May ganun ba? Siguro, ano lang, lagi kasing una yung love ko for the music. So, kung yun ang laging una, wala akong nakikitang conflict na dumadating. Like it's so easy for you to collaborate with different artists, OPM artists. Ano yung meron si Glock 9? Why you always convince others to collaborate with you? Parang ganun kadali, di ba? Yung isang song ko na isa sa pinaka-masaya ako na nagawa ko ay yung song with Miss Regine Velasquez Alcacid. Isang song na medyo morbid pag sinasabi ko na ito yung song na nasulat ko ay nagawa ko with her na kahit mawala ako sa trabaho ito ay masaya at thankful pa rin ako dahil sobrang fan ako ni Regine Velasquez and nung time na nirecord namin yun, talagang starstruck ako. Wala akong makitang way para sabihin ko sa kanya na ganito po yung melody niyan, ganito yung makakantayin niyan. Talagang sobrang starstruck ako. And then, siguro po, yung pagiging sincere ko lang sa songs na ginagawa ko. And then, siguro kung hindi ko siya hahaluan ng any type of ego or hype, yung sincerity lang po ng song, yung kanta talaga po ang binibenta ko, hindi naman po ako eh. If they like the song, then meron ka ba bang dream collaboration in your mind that you wanna collaborate? Sobrang dami pong magagaling na Filipino artists. So, I'm sure hindi ako mauubos. Ano yung masasabi mo na ang dami rin nagsusuporta na rapper na ikaw yung ina-idolize? Natutuwa po ako dahil at least nare-recognize na yung music namin. Nagkakaroon na ng mas maraming opportunities para sa ibang artists. Last for me, yung Magda, anong meron? Mga pangatlo na, siguro meron pa mga coming awards. Ano yung meron for that na napapansin talaga? Yung mga... Katulad po yung sinabi ko, yung sincerity ng song. Ito ay kanta na naisulat ko hindi dahil sa gusto kong gumawa ng kanta tungkol sa isang prostitute. Pero naisulat ko ito dahil sa iniisip ko kung gaano kasakit sa isang tatay ang magkaroon anak na napunta sa ganitong trabaho. Ako po ay isang ama ng isang babae din. Yun yung drive ko kung bakit ko nasulat yung song. Very attached ka sa mga anak mo? Sobrang... Very much. Ako po ay, ang tatay ko ay nagtrabaho sa Saudi. So, lagi kong tinitingnan kung ano yung mga taon na nawala sa akin kasama ng tatay ko. And sa mga taon na nandito ako sa tabi ng mga anak ko, pag iniisip ko yun yung mga taon na pinakamasaya sa buhay ko. So, hindi ko ma-imagine